Mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, patuloy natin ikagalak na tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nagagalak tayo mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na umawit ng pagpupuri, pagduwalhati, pagdakila at pagsamba sa Panginoon sapagkat tunay na pinagtibay sa ating puso't isipan na sa kanyang bayan, sa bayan ng Panginoon, lahat ay aawit ng pagpupuri at pagpasalamat sa kanyang dakila at banal na pangalan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga ating nalalaman na ang mga bagay ang utos ng Panginoon ay nangasulat hindi lamang upang pakinggan at sampalatayanan mga kapatid at mga kaibigan, kundi ito'y ipamuhay. Tugding ang utos ng ating Panginoon. Kaya kung paano ang ating mga magulang sa panahon nakalipas, nagsiawit sila ng pagpupuri bilang pagtupad, mga kapatid at mga kaibigan. Gayon din tayo naharap sa napakadakilang panahon na ating tuktin na umawit ng pagpupuri sa ating Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, magalak tayong magsiawit. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Ipaalala natin sa isa't isa, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasagdalan ng karantahan, at dito siya'y tatahan, mapagkailan pa man, sapagkat kanyang inibig na daong pahingahan, inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroon pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga lupa ng kanyang pasturan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid na mga galak na magsiawit, papurihan ang napakadakilang gawa ng ating Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin ang pagpapasalamat mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong bigyan ng katiyakan, patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat
Patuloy nga tayo mga kapatid na magtaas ng ating pagdakila sa ating Panginoon. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Mga galak nating awitin mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy nating itaas ang ating dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na hari ng lahat ng mga Espiritu, ang Diyos ng kaawaan, ng kahabagan, nagagala kami, Panginoon, sapagkat tunay na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, isinilang ang bawat isa sa amin sa isang buhay na pag-asa sa mga tuwing bagay ang pagkakilala sa iyong larawan ng buhayin ng maguli ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat ang mabuting balita ay patuloy nahayag sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng iyong mga hirang na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang dumalo ang iyong kagulan sa puso't isipan ng sinumang tao na nagsisihanap ng iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng aming kalakasan, ang patuloy namin sinasanggunian, ang patuloy namin pinagtitiwalaan, ang aming kalungan na sa lahat ng bagay na aming iniisip, sasalitain at isasagawa, tunay na ang lahat ng mga bagay ay nangyayari sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga may pandinig ay makinig at unawain natin ang kahayagan ng muling pagparito ng tagapagligtas. Kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Ang layunin po ng Panginoong Hesukristo sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa, sa silong ng mga langit. Ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Hesukristo at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Hesukristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Ating paniniwalaan, itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Hesukristo na ating paniniwalaan. Naunawaan po ba natin? Amen. Wala naman tayo ibang paniniwala kundi Hesukristo ang gumawa ng covenant na ipamumuhay nating lahat. Amen po ba tayo? Amen. Nakapaloob tayo sa layunin na ipinapangaral na yung katuparan na ginawa ng lahat ng pagpapasakit ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Isa lang ang gumawa ng covenant. Maliwanag po ba sa atin? Amen.
Alam niyo, tapat na mga God servant, pinagtatawanan lang eh. Naupet ko ba tayo pag maglilingkod tayo sa Panginoong Jesucristo na pagtatawanan lang tayo? That is training ground. Ano po? Amen. Hindi madaling tumanggap ng crown, ng putong na walang hanggang buhay. So, kailangan mag-reflect sa atin yung makita sa atin yung may kaugnayan tayo sa Kristo. Amen po ba? Amen. May relasyon tayo sa ating tagapagligtas. Mismo yung tagapagligtas natin, nung ginawa tayo ng panukala at alituntunin, siya mismo yung nilait at hinamak. Siya yung pinagtawanan. Nilibak siya, inisulto siya, pinahirapan siya hanggang kamatayan. Inilibing sa ikatlong araw, pinatunayan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo ng buhayin maguli. Amen po ba? Amen. Lahat ng tao, masama't mabuti, hahatulan sa pagkabuhay na maguli. Kaya ito na lang yung nalalabing option natin lahat Ito na yung pag-asa natin lahat ngayon. Hindi nag-deliver sa social media na walang bayan. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Nagpapatotoo. Nagpapatotoo sa nangyari at nasulat. Ang dami hong nangangaroon sa social media, puro magaganda ang katayuan. Ano ho? Nawaan po ba natin? Dinaig pa yung tagapagligtas Dinaig pa, sila mas matindi pa posisyon nila sa tagapagligtas Nakikilala niyo ba yung mga God servant? Nilalait at hinahamak, iniinsulto lang, pinagtatawanan, nililibak, pinupusong. Naunawaan po natin, hindi na bago yung kahit na masaktan tayo sa naririnig natin, hindi tao nagtayo ng bayan. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Amen po ba? Amen. Hindi naunawaan natin na hindi building o hindi isang community bayan. Sa paniniwala, ikinombert yung bayan. Ibig sabihin, mga tao kung nakakarinig ito. Kaya unawain na may mga patinig yung paghahayag ng katotohanan sa huling panahon. Ito hong selebrasyon ng maluwalhating banal na bayan ng Iglesia ng Bundok ng Zion na nakarecord sa langit. Makikilala natin yung paniniwala ay nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli Bunga sa pagkapanganay, pinagiging perfect sa paniniwala. Naunawaan po ba natin yung bunga sa pagkapanganay, may relasyon sa tagapagligtas, naninindigan, saksi sa pagkabuhay na maguli, iisa lang ang Diyos na paniniwala. Ang daming mga kaharian o organisasyon ng taong itinayo sa buong mundo sa social media na pati yung hindi na sila ang nagtayo at nag-organize ng bundok ng Zion, ginagamit yung Zion. Hello! Gamitin natin yung tinarehistro natin, relihiyon natin. Naunawaan natin yung maawit ng bagong awitin ng mga may relasyon sa tagapagligtas. Ang Diyos ang humirang ng kanyang banal na bayan. Maawit ng bagong awitin. Sino composer nung inaawit natin? Sino gumawa at lumikha ng lyrics nung inaawit natin? Who is the composer of our worship to the living God? In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tao ho ba? O Espiritu? Nahayag ang Espiritu sa ikatlong araw. Kaya nga po paano si Kristo nabuhay na maguli, gayon din bubuhay maguli yung mga contestant, yung mga panauhin, yung mga imbitado sa kasalang magaganap. Sa kasalang magaganap, yung mga inimbitahan sa huling hapunan. Naunawaan natin, hindi adobong kambing, hindi adobong baka, hindi kagdakitang baka inihanda ng Panginoon. Spiritual
ang inihanda niyang pagkain natin na tumatagal at hindi napapanis at nasisira at nabubulok. Espiritual na pagkain, yung inihanda na hindi napapanis na tumatagal sa buhay na walang hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po tayo. Amen. Daming gumamit nung aral ng aral, bandang huli, kung convert sa sayon. Isa lang ang kaharian na pinaghanda ng tahanan sa langit na may hula. At ang Panginoon Diyos ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Makikilala natin at maririnig natin ang paniniwala, mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Non-profit organization, certified in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, award sa heaven, official. Nadinig po natin. Ibalwiti, mga higanting relihiyon ngayon. Ito ako sa social media, ako isang hamang at dukha at mangmangat mahinang tao. Nakikibaka sa katotohanan. Masigit pa yung mga nangangaral ngayon sa YouTube na masigit pa karangalan sa Panginoong Kristo na nagpasa ng krus. May obispo, may ministro, ang tataas ng posisyon, pinaglilingkuran ng mga taong nadaya at naliglang nila sa pangangaral na ginamit na kalakal itong banal na kasulatan. Naunawaan natin kung paano sumbatan ng tagapagligtas ng prinsipe ng kapayapaan ng mga sinungaling ngayon at mga kasuklam-suklam. Nakamamanga ho ba? Nakagugulat ho ba? Eto, nahahayag sa lihim yung katotohanan eh. Meron na tayo mababasang pagka nagtayo ng relihiyon eh, paramihan ng miyembro. 2 o 3 nagkatipon, naroon sa kalagitnaan ng tagapagligtas natin. Paniniwala ang conversation. Paniniwala ang transformation. Paninindigan. Alam niyo yung mga granted sa langit, yung mga devoted servant sa langit, binigyan ng spirit of integrity. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta, hindi humihiwalay doon sa nahayag na patotoo, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Yung tapat sa paniniwala, hindi humihiwalay sa hula ng mga banal na propeta. Anywhere, everywhere, kahit saan makarating, yung mga chosen people of God, inihahayag yung tanda ng patotoo na ginawang sacrifice on the cross ng tagapagligtas natin. Pinakikilala yung bayan ng Panginoon na tinawag na Iglesia ng Bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay na maririnig natin ang paniniwala, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. At magiging tanda tayo dito sa sanlibutan sa silong ng mga langit. Na tayo yung mga silyado sa paniniwala na pinaghanda ng tahanan sa langit. Sealed by the power of the Holy Spirit in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tingnan niyo mga nagpakilala, hindi kitang paposisyon ng Panginoong Kristo. Obispo, dakilang ministro. Kaninong ministro yan? Kaninong obispo yan? Kaya mapapahayaan itong mga nagsilitawang mga kasuklam-suklam, mga maninira ng tipan ng ating tagapagligtas eh. Kagalang-galang pinaglilingkuran sila ng mga taong pinagdadayan nila at ginamit nila kapakinabangan yung mga taong pinagdadayan nila. Amen po ba? Masakit, ano po? Huwag yung sabihin hindi naninimugo ang Panginoon Diyos sa mga sinungaling na makangaral ngayon. Bakit ba umiikot ang kalamidad sa buong mundo? Ito, babasahin ko ito. Unawain natin mabuti ito. Doon sa mga nakakarinig, para makilala natin yung mga kasuklam-suklam na mga sinungaling na nangangaral. Amen po ba? Sino ba magbibigay lang ng posisyon? Sino lang ba magbibigay ng
ng approval para tayo itubayo. At sino ang gumawa ng covenant para itayo, ipangaral natin? Sino gumawa ng content na ibablog natin? Forever and ever ito, binablog ko sa social media, 7 continent po ito. Lahat ng may pandinig, madidinig ito ngayon. Maging yung mga isda sa kalalim-laliman ng karagatan, maging yung mga may buhay sa ilalim ng lupa na nilalakaran natin, madidinig itong word of God, word of truth, word of wisdom, word of knowledge. In the name of our Lord Jesus Christ, the resurrection, the God's law, in the name of our Lord Jesus Christ, the resurrection. Naunawaan natin yung batas ng Panginoon Diyos spiritually. Amen po ba? Na sa pangalan ng Yesu Cristo lang natin gaganapin, covered tayo ng God's law. Naunawaan po ba natin? Kaya sa ating minamahal na bansa, pagka hindi tayo nasaklaw ng batas ng estado ng gobyerno, sumalang-isang tayo nananagot tayo Kahit saan mang bansa, basta hindi napasakop sa batas na uliiral ng tao at sumuway ang tao mananagot sa batas ng estado ng alinmang bansa. Amen po ba? Amen. O di maliwanag na pag hindi tayo napasakop dito sa God's law, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, mananagot din tayo. Ito, babasahin ko unawain natin mabuti. Sapagkat si Kristo ay nagbata rin, tiniis dahil sa mga kasalanan na matuwid, dahil sa mga kasalanan ang matuwid, dahil sa mga di matuwid, upang tayo ay madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Pinatay sa laman, nangyari, inilibing nga binuhay sa maguli, sa Espiritu na ho, O di ano na naging larawan ng binuhay na maguli in the third day? Binuhay na nga sa Espiritu Amen po ba? Amen. Kaya mga saksi sa pagkabuhay na maguli yung mga pinili at tinawag Ngayon, wala tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas. Hindi tayo bahagi ng pagdurusan niya sa krus Alam niyo, tunay na sinubo ng tagapagligtas na naghahayag ng content ng Panginoong Jesucristo. Ito'y napaka-the greatest influencer of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Non-profit organization. Walang pinanggalingang alinman organisasyon ng religion dito sa mundo. Sa ano nakaugnay? Ang bundok ng Sayon. May relasyon sa tagapagligtas. Naunawaan natin yung pundasyon ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang panukala ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ikinabubuhay natin at ipinapahayag natin dito sa social media na walang bayad, na ang Diyos ay pag-ibig, kaligtasan ang hatid natin, kapayapaan, kapanatagan, hindi takot, hindi alinlangan, kapanatagan, kapayapaan ang kaligtasan natin, katiyakan po. Mayroon tayong pag-asang lahat na kung babalik ang Panginoon Diyos sa kanyang banal ng bundok ng Sayon, makikita ng mukhaan ng mga hinirang at pinili at inampun at kinahamagan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nabubuhay ng may pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, na magiging tanda ang lahat, magiging tanda tayo dito sa silong ng mga langit sa paniniwalang lahat Nakakapi po ba natin? Nag-engage po ba natin? Naunawaan po ba natin yung pinapangaral ko, ang Kristong napako sa krus? Hindi ko itinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. That is my armor. Amen po ba? Ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa akin ng kalasag nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli. Naninindigan po ako
nakikibaka ako ngayon sa mga sinungaling at mga kasuklam-suklam at karumal-dumal na mga ngaral. Nanilihim, idininay ang tanda ng patotoo sa mga may pandinig. Ngayon, inaakay ko yung may mga pandinig na unawain natin mabuti at namatyak natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa, kaligtasan ng mga anak natin at ng mga apo natin. Amen po ba? Amen. Wala naman tayong ibang paniniwalaan upang maligtas tayo, kundi isa lang ang pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit sa kaligtasan ng marami. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ba yung mga obispo ngayon, yung mga ministro? Yung nagtataasan, ano? Masigit pa posisyon sa tagapagligtas, hindi sila parte ng pagpapasa ng krus hanggang kamatayan Sa lumuklok si Satan, sa templo ng Panginoon Diyos Naunawaan po ba natin? Eto, isang hamak, mangmang, dukha. Breakthrough sa social media, paghahayag ko Naninindigan po ako sa pagkabuhay na maguli na pinasa ng Panginoong Kristo yung lahat ng gas flow na pinapangaral ko sa social media. Na sa iisang pangalan lang natin paniniwalaan lahat. Naunawaan po ba natin yung iniimbitahan ng tagapagligtas sa huling hapunan sa kasalang magaganap? Alam niyo ba yung panahon ni Noe? Nakita ng Panginoon Diyos yung lakad ng mga tao na sadyang naging masama ang puso at pag-iisip at haka-haka Gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Nilimot na yung nangyaring pagkatapos sa krus. Ano po? Marami pang nagsilitawan na pinusong. Ginawang kapakinabangan ng pangangaral sa social media. Maging trending lang, maging viral lang. Naunawaan po natin. Isang mata lang pagka dumating ang pagdurusa sa mundo. Saan nandun yung pag-asa? Pagka ikinailan natin yung nangyari na nasulat sa banal na kasulatan. Naunawaan po ba natin banal na bundok ng Sayon? Bunga sa pagkapanganay. Nakatala sa langit ang pagpupulong. Naririnig natin ang paniniwala, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, silyado. Suriin natin, evaluate natin yung mga nagtayo ng mga religion ngayon. Tinaasan pa yung posisyon ng Panginoong Kristo Naunawaan po ba natin yung ginawang messenger ng Panginoong Kristo, isang mangmang sa sanlibutan, mahina sa sanlibutan, mangmang lang, dukha. Pinagtatawanan, hindi nire-respeto hindi ginagalang. Katawa-tawa lang sa sanlibutan. Tingnan niyo mga ministro ni Satan, ang gaganda ng lakad. Sila sinasamba, sila pinupuri ng mga dinadaya nila, ang mga pusong walang malay. Hello? Hindi na pa rin ito tagapagligtas. Para tayo hatulan, kundi para tayo iligtas. Para linisin yung maraming lakad natin. Dahil puro tayo napailalim na sa cancerous na karamdaman. Cancer na tayo sa paniniwala Amen po ba? Amen. Siya the healer. Siya manggagamot. Anong ba pinagagaling sa atin? Naunawaan po ba natin kung alin ang ginagamot sa atin? Yung paniniwala na natin na ginagamot at ginigising na tayo sa mga huwad na mga makangaral dito sa sanlibutan ngayon, inihahayag na rin yung mga huwad na makangaral. Napakarami yan Tinusong yung katotohanan. Lahat ng magpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang bayang hinirang na umaawit ng bagong awitin na pinag-aharian ng tagapagligtas sa puso't sa isip,
hayang sa labi yung paniniwala na may relasyon. Nagpapasa ng krus, pinagtatawanan yung paniniwala. Iniinsulto yung paniniwala. Bandang huli, yung nang-iinsulto, sila rin ang katawa-tawa dito. Bakit to? Kaya tayo ginawa ng panukala para maging recipient tayo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pagiging recipient. Gaganapin natin ito eh. Pwede ba maging recipient tayo kung hindi natin gaganapin yung panukalang ginawa ng tagapagligtas natin? Pagtatawanan tayo na makakakita sa atin. Inilagay yung kanyang kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit sa isang katawa-tawang kalagayan. Eh ayaw na ayaw ni Satan yung katawa-tawa eh. Gusto ni Satan eh, siya yung pinupuri eh. Siya yung hinahangaan. Hello? Naunawaan po ba natin yung may kaugnayan, yung may relasyon sa tagapagligtas? Pinagtatawanan lang eh. So, tignan niyo yung mga nakakaral ngayon, hinahangaan ng mga taong pinaglilingkuran. May nabasa ba tayong ang Panginoong Kristo eh? Pagka pinaglingkuran natin eh, hangaan natin siya. O gumawa ng panukala na nagdusa siya at nagtiis hanggang kamatayan. Inilibing siya. Nilibak siya. Pinagtawanan siya. Pinahirapan siya. Nagdusa siya. Para igawa lang tayo ng panukala na alalahanin at gugunitain natin bawat isa. Dahil ang pinakaselyo ng bawat iniimbitahan sa huling hapunan at saka saan ang magaganap na naghihintay na tayo at nagbabantay sa muling niyang pagparito. Ang laki ng difference doon sa mga naglitawan na nangangaral ngayon eh. Naunawaan po ba natin yung pag-i-evaluate nung binibigyan ng buhay na walang hanggan at yung mga sumusunod sa mundong madilim? Naunawaan po ba natin? Amen. Biro nyo, hanggang kamatayan yung pinasal sa krus eh. Sapagkat si Kristo ba ay nagbata rin, tiniis sa mga kasalanan ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo ay madala niya sa Diyos. Kung hindi natin ipamubuhay itong sacrifice on the cross, paano tayo madadala sa harapan ng Panginoon Diyos? Walang reflection sa atin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Ngayon, kung gusto natin magkaroon ng reflection, maging totoo tayo, tapat tayo sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Hindi puro yung sarili natin ang masusunod eh. Alam niyo ba yung biktima na pagiging makasalanan? Ang umiiral ng gusto eh, yung umalipin sa pagiging tao natin. Sino ba yung umalipin sa atin? Si Satan ang umalipin sa atin buhat sa pasimula. Hindi niyo ba nararamdaman? Nararamdaman po ba natin? Kapag nagre-reflect na sa atin yung pagdurusa sa krus ng Panginoong Kristo, mararamdaman natin na nilalait tayo, hinahamak tayo, kinukutya at nililibak at pinupusong tayo eh. Pinagtatawanan tayo. Tingnan nyo na may nagtatawa. Ang hinahanap, magandang buhay, posisyon, kalayawan. Pero gusto rin maligtas. Balikan natin yung kay Prophet Noe. Pinagtawanan si Noe. Pinusok si Noe. Nag-umpisa na pong umulan. Nakita ng Panginoon ang puso ng mga tao sa panahon ni Noe. Inuman ng inuman, layawan ng layawan, kung saan abalang-abala, pero gusto rin maligtas. Humihiyap, buksan daw yung daong ni Noe. Kasi nalulunod na sa tubig eh. Alam niyo may pagparito ng anak ng tao? Katulad din nung nangyari ng panahon ni Noe. Nagsisipag-asawa ang mga lalaki at babae. Nagpapagawa ng mga magagandang bahay. Inuuna yung security ng mga sarili. Lumalakad sa kalayawan ng sanlibutan. Hindi na inaalala yung nangyaring halimbawa na yung batas ng Panginoon Diyos para maligtas hindi na inaalala. Puro pang sarili na lang, nililimot na. Tinatalikuran na ang Panginoon Diyos.
Kaya nung gunawin ng Panginoon Diyos yung mga tao sa panahon ni Noe, gumawa ng halimbawa na gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Naunawaan natin kung ano naging pamumuhay ng mga tao ng panahon ni Noe. Layo dito, layo doon. Pangsariling kaisipan, pangsariling pakinabang, ano po. Ngayon, masigit na talagang sumama ang lakad ng tao Sinira yung patotoo. Ikinaila. Pinusong. Lahat po na ang kasalanang nagawa natin. Pinagkalooban tayo ng kapatawaran sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya itong narinig natin sa social media, karapatan po natin at kalayaan po natin ito. Ngayon, lahat ng na-open at nasasaktan, natural lang na masaktan at ma-open tayo dahil tayo alipin ang pagiging makasalanan sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nagsumikap, nagtiis, nagsakripisyo, natupad yung pinagtiisan, natupad yung pangarap. Ano naramdaman natin? Kahuli-hulihan. Tumaas pa yung ego natin, ano? Tumaas pa. Pero tingnan natin yung ginawa ng tagapagligtas natin para maiharap tayo sa Panginoon Diyos. Nagbata. Nagbata rin naman minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Kaya yung nangangaral na tao ng tao, binuhay nga sa Espiritu para mahayag na ang larawan ng Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Hindi po ba natin naunawaan yung mga disipulo ng Panginoong Kristo na ang iglesia na itatayo sa ibabaw ng bato May tanda ng patotoo ang paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero. Walang kapangyarihan ng Hades ng impyerno ng pagdurusa. Hello? Ano ho pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato? Isa lang ang may hula na sinabi kay Propeta Isaias na lilikha ang Panginoon Diyos ng buong tahanan ng iglesia ng bundok ng Zion sa langit At maririnig natin ang paniniwala ng tahanan na kinaganda ng tahanan sa langit Hindi naman dito tayo sa mundo kinaganda ng tahanan sa langit! Ano ang pangalan nung pinaganda ng tahanan sa langit na ninasa at pinili na tahanan yung pusong isip ng bawat makakarinig? Tayo yung itinayo Naunawaan po ba natin? Kinakilala natin yung iglesia na tinayo sa ibabaw ng bato. Sino ho ang pundasyon na kinatatayuan ng iglesia ng bundok ng Zion? Ang Panginoong Jesucristo ang pundasyon ng batong tinatatayuan ng bundok ng Zion Nadinig natin ang paniniwala. Makikilala natin, saksi sa pagkabuhay na maguli Naunawaan po ba natin yung genuine church? Nandito sa mundo. Nag-iintay at nagbabantay sa second coming of Jesus. Naghahayag sa lihim ng katotohanan. Hindi natatakot doon sa mga ma-open. Naninindigan sa prinsipyo ng salita ng Panginoon Diyos. That is the God's law, the universal power of the Holy Spirit. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakikibaka sa mga higante at gulayat na relihiyon ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin yung larawan bundok ng Zion? Nakawawis ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguni. Amen. Kaya ang inaawit ng pinag-aharian ng Kordero mga bagong awit Jesus Christ is the greatest composition of our worship to the living God Hindi tao ang lumikha ng liriko ng inaawit ng mga inihanda ng tagapagligtas. Batay sa hula yung kompositor na inaawit natin bagong awitin. Ang Diyos ang pumili ng bayang banal
nag-aahayag ng karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na nagpapatotoo sa social media, ginising ang diwa ng alaala sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nag-ahayag ng katotohanan through social media in the seventh continent all over the nations. Amen po ba? Hindi sa sarili natin, hindi sa sarili natin pagsusumikap tayo makakaunawa. Tatandaan natin yung sinabi doon sa Book of John chapter 15 verse 16. Hindi tao pumipili sa Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang tumatawag sa tao. Ang Panginoon Diyos ang nahahabag sa dapat niyang kahabagan. Ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo ang naaawa sa dapat niyang kaawaan upang mamunga sa kaalaman at paniniwala at pagkaunawa at pag-asa. Naunawaan po ba natin yung mga buhay na pag-asa sa pag-iintay, sa pagbabantay, sa muling pagparito ng tagapagligtas natin? Ngayon, kung wala tayong pag-iisip ng tagapagligtas, kung wala tayong bahagi sa pagpapasa ng krus hanggang kamatayan, paano tayo mahanap sa Panginoon Jesucristo sa muli niyang pagparito? That is the evaluation of our faith. The greatest evaluation. Nakita niyo yung mga itinayo ni Satan na kaharian? Nagsisilaguan, nagniningning sa mga karangalan, nagniningning sa kayamanan. Naunawaan natin yung hinain ng Panginoong Jesucristo yung buhay niya sa kanyang banal na bayan. Nagdusa siya eh. Nagtiis siya ng maraming pagdurusa. Nilait siya, hinamak siya, pinutya siya, pinusong siya. Alam niyo, kung nagaganap sa ating itong pagbabadalang pinagtiisan ng tagapagligtas the greatest evaluation of our faith may reflection may kaugnayan sa tagapagligtas yung pamumuhay natin dito sa mundo na nagbabantay tayo sa muli niyang pagparito na tayong nabubuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya. Do you read the people of Zion? Amen. Zion is the branches of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Jesus Christ is the head of our faith in the resurrection. Naunawaan natin ang Panginoong Jesucristo ang puno at tayo ang sanga. Tinatanggal ng Panginoong Jesucristo yung sanga na hindi namumunga Iniipon at sinisilapan Kasi hindi nagbubunga sa kaalaman at pananalig Who is the head of our faith? Jesus Christ is the head of our faith in the resurrection. Who is the branches? Branches is the meaning is sayon. Galing sa salita ng Panginoon Diyos. Ang sayon na galing sa sinapupunan ng salita. Amen po ba? Amen. Hanapin nyo, evaluate natin yung mga nagtayuan ng relihiyon dito kung yan ba'y may record sa langit. Sino ho ang nagpapatunay ng banal na bundok ng Zion? Ang Panginoon Diyos din ang nagpapatunay ng bundok ng Zion na pinagandahan ng tahanan sa langit Bunga sa pagkapanganay, mga bagong nilalang, lahi at angkan ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi, hindi sa pagiging bagong lahi ng tao natin, spiritually generation ito. Land of promise ng Panginoong Jesucristo ang bundok ng Zion. Kaya ang daming reliyon, tinukuha yung bundok ng Zion Iyan lang ang nakatala sa langit Non-profit organization, who is the head of our faith, who is the foundation of our faith. Jesus Christ is the head and foundation of our faith in the resurrection. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya ito malalaking relihiyon nito Ine-edit ng Google Kasi labag na sa batas ng Panginoon Diyos Isa gobyerno pa kaya? Amen po ba tayo ron? Amen. Nakita niyo yung konsepto na ginawa ng Itbulaga, naglaban sa komisyon. Sino pinatunayan ng komisyon? Sino nag-compose ng Itbulaga? Si Joey De Leon, si Tito Vic Soto. Sino nanalo sa komisyon? Pagdating sa Estado, pagdating sa gobyerno. Sino nagpakasil?
Di ba yung may kapangyarihan? Yung nag-compose ng Itbulaga. Ngayon, sino ang nag-compose ng Bundok ng Zion? The greatest Most High, the dwelling city of our Messiah. Ang tinatahanan ng Messiah, yung puso ng mga pandinig. Kaya unawain natin, dahil babalik ang tagapagligtas para maging bahagi tayo sa pagbabatal niya sa krus upang mahiram tayo sa Panginoon Diyos. Ngayon, kung hindi natin ito mararanasan na tayo'y insultuhin at libakin bilang mga recipient, ano naman ang pagiging recipient natin kung hindi natin ito i-apply na reality sa buhay natin? Kaya ako, nagagalak ako eh. Pag nilalait ako, pag hinahamak ako, naranasan ko yan eh. Walang hihigit na alipin sa Panginoon. Eh, tingnan yung mga ministro ni Satan. Masigit pa karangalan sa Panginoon Kristo ngayon na. Buko. Amen po ba? Amen. Alam niyo, kinatatakutan ko yung may kapangyarihan magparusa sa akin na araw at gabi. Yun o ang kinatatakutan ko ngayon. Kaya ako nakatayo sa prinsipyo at paninindigan ng Panginoon Diyos, yung God's law in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Dahil alam ko na siya ang may kapangyarihan magbigay ng tagumpay at pagiging ganap natin at buhay na walang hanggang ipinamanya sa mga nakakarinig ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin may paninindigan at may prinsipyo ng Panginoon Diyos? Hayag sa social media ang pakakaral. Sino ho ba gumawa ng content ng banal na kasulatan? Who is the author of content of our faith? Who is the blogger of our faith? Ano ho pangalan ng gumawa ng binablog kong content? Ang daming nagbablog kayo, puro haka-haka. Eto, yun talagang ibablog natin, pag-ibig sa kapwa. Sino ho gumawa ng binablog ko? Di ba ang Panginoon Kristo? Ngayon, kung dito lang tayo nakapaloob, may hinihintay tayong tagumpay. Amen po ba? Amen. Kaya maraming vlogger ngayon, masasaktan eh. Amen po ba? Amen. Ngayon, ito, binablog ko ngayon yung content na ginawa ng Panginoong Kristo. Nanawaan po ba natin pinasang pagdurusa sa krus para mahiharap tayo sa Panginoon Diyos? Mararanasan natin yung pagdurusa sa krus, mararanasan natin na naitin tayo, hamakin, libakin. Mararanasan natin na hindi natin magawa, magagawa natin, ibigin natin yung kapwa natin. Unawain natin yung kapwa natin. Talaga maraming mauupen at masasaktan eh. Dahil talagang tayo inaalipin ng pangsariling kapakinabangan dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Ito, nasulat dito eh. Nagbata ang Panginoong Kristo na marami siyang sakripisyo on the cross. Ngayon, ang ginagawa ng marami para makinabang lang sa mundo. Saan magaling yung minahanap natin sa mundo? Di ba binigyan ng Panginoon sa pamamagitan ng salita? Sa pamamagitan din ng salita, nagsalita ang Panginoon Diyos ngayon sa pangalan ng Yesu Kristo upang tayo bigyan ng pag-asa at kaligtasan. Di ba gumawa siya na walang hanggang panukala na ikabubuhay natin ngayon? Amen po ba? Amen. Kaya nga ginawa tayo ng panukala, ng banal na kasulatan para ihayag natin yung katotohanan ginawa ng Panginoon Diyos eh. Ito, nagsasacrifice ako. Bahagi ng pagpapasa ng krus sa Panginoon Kristo. Nilait, hinama, pinutya, pinagtawanan, inisulto. Nanawaan po ba natin? Yung binibigyan ng sariling mana ng buhay na walang hanggan, ginaganap itong ginawa niyang content na binablog sa social media. Kaya lahat matatapos eh. Pero itong content o konteksto na ginawa ng Panginoong Kristo,
gatuldok o kudlit man, hindi po ito mawawala, kundi mamamalagi ito magpakailan-kailan pa man. Alin ang mawawala? Yung hindi nakaugnay dito eh. Nakunawaan po ba natin? Amen. Tignan natin, mas na natin ang lakad ng tao ngayon. Kung ano yung nangyari kay Noe, gayon din ang nangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Nakikita na natin yung mga tao ngayon, apura ang pagkasasakripisyo, apura ang pagsusimikap. Nalimutan na natin na meron tayong dapat na gunitain o tuparin upang bigyan natin ng papuri, ng kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos. Tinatalikuran pa natin. Amen po ba? Amen. Ito ngayon, isang hamak at mangmang sa social media. Pero nagkaganap ako dahil naganap sa akin yung kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na ipahayag ko'y katotohanan na nasulat sa banal na kasulatan. Nasaan yung mga nangangaral ngayon? Inilihim. Ano ginawa ng mga nangangaral? Ginawa kapakinabangan yung mga may pandinig na dinaya sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung God's messenger, yung naghahayag ng God's law? In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, batay sa hula ng mga banal na propeta, pinasan ng Panginoong Jesucristo ang God's law na pinapahayag ko na paniniwalaan natin upang makatyak tayo sa kaligtasan at baptism natin lahat. Magpasakop tayo na may takot at panginginig sa salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo bilang saksi tapat sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi tayo magpasasakop dito ngayon, may isipin natin, evaluate natin kung may hinihintay ba tayong pag-asa. Hello? Nanawaan ba natin doktrina kung saan nanggagaling at sino ang gumawa ng content? Ito yung saksi ko sa content ng Panginoong Jesucristo na pinaghihiyawan ko sa buong mundo sa 7 kontinente. Ito yung ibinablog ko sa social media. Amen po ba? Amen. Ito yung buong katungkulan ng tao kaya tayo higit pa sa mga bagay na nakikita natin, higit pa sa mga hayop na may buhay dito sa lupa ay dahil tayo ang kaaliwan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Naunawaan po ba natin? Nasaan yung damdamin natin ngayon? Kaya sabi ng Panginoon, nagseselo sa Panginoon Diyos mas inibig ng tao yung mga bagay na nilikha niyang nakikita. Kaysa siya na di nakikita, hindi siya hinanap ng tao Nakabata yung tao, puro doon sa nakikita. Huwag tayong papayag na mahuli ang lahat. Huwag tayong magmatayo, huwag tayong magmayabang, huwag tayong magmarunong. Amen po ba? Amen. Tanging ang Panginoon Diyos ang nakakaalam at makapangyarihan sa lahat ng mga bagay na magaganap sa panahon ng kawakasan. Kaya binigyan tayo ng option Amen po ba? Amen. Manindigan po tayo at magpakalalaki, magpakababae tayo, magpakatatag tayo, huwag tayong padaya sa mga huwag na makangaral na naglitawan, nanununang dami. Amen po ba? Amen. Ang bundok ng Sayon na itinayo sa ibabaw ng bato, na ang batong kinatatayuan ng bundok ng Sayon, ang Panginoong Jesucristo ang foundation ng paniniwala nating lahat. Silyado tayo, nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Nagbabantay tayo at naghahayag tayo ng walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na isinugo sa sanlibutan upang maligtas tayong lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Walang kapangyarihan ng hadis ng kamatayan. Walang kapangyarihan ng impyerno ng pagdurusa ng kamatayan sa iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato at makikilala natin ang paniniwala na may relasyon. Bahagi ng pagdurusa sa krus. Minamata, pinagtatawanan, nilalait, iniinsulto, hinahamak, hindi ginagalang.
Katawa-tawa lang sa sanlibutan. Pero naghahayag ng katotohanan sa lihim na dako. Upang marinig ito ng mga may pandinig sa buong sanlibutan sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Saan ba nagagalak ang Panginoon Diyos? Sa mga dukha, ibigay ang kaharian. Sa mga mapagkailangan sa kabanalan. Amen. Yung mauuhawin, yung magugutomin sa kabanalan. Mga dukha, nalulugod na mainam sa atin ng Ama na ginaganap natin yung katuwiran ng tanda ng patotoo na ginawa niyang halimbawa at pinatunayan niya na itinalaga niya sa pamamagitan ng lalaking si Yesu Cristo nang buhayin niya maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Tignan niyo, ang Panginoon Diyos na nga nagdeklara eh. Itinalaga na yung patotoo na ipamumuhay natin. Si Satanas, sadyang makulit. Ayaw niya pumayag na wala siyang makasamang matatayan na sa impyerno na magduro sa araw at gabi. Ang gaganda ng posisyon, no? Sinasamba ng tao, nagniningning sa karangalan eh. Wala naman imposible sa Panginoon. Kung pwede kang gawin ng Panginoon, nakalunglong siya sa langit, makikita siya ng mga tao, sasambahin siya. Pero ba't ginawa tayo ng panukala na everlasting character? Para ipamuhay po natin ito. Amen po ba? Amen. Para maranasan natin yung ginawang covenant ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na magtiis din tayo doon sa pinagtiisan niya dahil inalay niya na yung gantimpala sa ating lahat sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. At yung gantimpalang ikakakalob sa iyo at sa akin buhay na walang hanggan. Wala nang kapangyarihan ng Hades ng impyerno ng pagdurusa. Tingnan niyo yung definition ng bundok ng Zion. Sino ho ang nagtayo ng bundok ng Zion sa paniniwala? Sino author? Ang Panginoong Jesucristo ang nag-certify sa ating lahat. Siya nag-approve na certification natin sa langit. Amen po ba? Amen. Ako, isang awardee ng National Housing Government. Inaproban ako dahil sa indigenous people ako, sa lahat ako. Papilado ako rito sa National Housing Authority ng Nueva Ecija. Camaratuan City, Caligid Norte. Papilado po ako. Sa spiritual na paniniwala, papilado rin ako. Ginaganap ko yung pinagtiisan na nagbata ng hirap ang tagapagligtas natin upang tubusin tayo sa gitna ng makasalanang lakad. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung sino nagsisertify sa akin pagdating sa spiritual na paghahayag ng katotohanan para maging awardee sa langit. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay sa akin ng approval na certified ako sa langit eh. Nagpapatotoo ko, silyado ko sa pagkabuhay na maguli. Awardee sa heaven, official sa heaven. Nakilala niyo katangian ng bundok ng Sion. Nagaling sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos, ang banal na bundok ng Sion, ang bunga sa pagkapanganay, pinagiging ganap, pinagiging sakdal sa paniniwala. Kaya yung hindi makapag-claim ng perfect ang paniniwala ay hindi sumampalataya sa tagapagligtas eh. Tinusong ang tagapagligtas eh. Sino ang magbibigay ng pagdurusa? Di ba't ang hukom ng mga hukom, ang hari ng mga hari, natawagin isa ang pangalan niya sa banal na bayan, sa bundok ng Sion. That is the land of promise of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ang Mount Zion, recorded in heaven, nakilala niyo paniniwala, saksi sa pagkabuhay na magmuli. Nakagagalak na laitin, nakagagalak hamangin dahil nag-reflect, nag-materialize siya rin yung ginawang example ng tagapagligtas. Hindi naman kung sino-sino yung nakangarap para maghayag na kahayagan ng revelation. Yung mga recipient ng maghahayag ng revelation sa panahon ng kawakasan sa muling pagparito ng anak ng tao. May babalikan siya kaharian na inihanda niya. Pinagandaan niya na nakalanag yan sa langit. Nandito sa mundo, nasa lihim na dako, naghahayag ng katotohanan. Nadidinig na maraming mga naparitong sumira ng
kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Naunawaan natin yung naghahayag ng Revelation, mga recipient, mga remnant church, descendant church, recorded in heaven, bukas sa pagkapanganay, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naninindigan, nakakaroon ng walang bayad ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yung may mga pandinig, unawain natin mabuti, kahalili nung kagulumihan natin kapayapaan at kapanatagan ating paniniwalaan Binibigyan tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pagiging certified sa heaven. Ang Panginoon Jesucristo ang nagpapatunay. Siya nagbigay ng otorisasyon. Siya nagbigay ng pagiging granted award din natin sa heaven. Hello? Aling reliyon ang po pwedeng mag-testimony ng ganito kadalisay na pangangaral? Natatami ang maluwalhating kaharian na itinayo ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Naiyahayag po ito na malinaw sa social media. Dahil meron akong logic na ginagamit na bilang isang time genius, isang foolish people. Nag-apply ako sa National Housing Tinahabagan ako through prayer, answer prayer. Apilado ako ng gobyerno natin, protektado ng gobyerno. Ngayon, yung pagiging awardee ko sa langit, sino ang nagbigay sa akin ng authorization at pagiging approval? Ang Panginoong Jesucristo ang nag-approve sa akin. Kaya yung mga iniimbitahan ko na nakakarinig ng katotohanan ang Panginoong Jesucristo po ang nag-iimbita sa atin sa huling hapunan at saka sanang magaganap. Yung katuwiran ng pagkabuhay na maguli ang magiging belo ng tali ng relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. Tayo kakasala ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan natin yung mga recipient, yung mga awardee sa langit, naninindigan sa katotohanan. Pinapangaral doon sa mga may pandinig, yung mga mapagkailangan sa kabananan, yung mga uuhawi sa kabananan, yung mga naninindigan sa katotohanan. Hanggang kamatayan, ginawa ng tagapagligtas natin yung everlasting character na paniniwalaan at ipamumuhay po natin. Tayo naman, konting hirap lang, konting pagtitiisan lang, tinatalikuran na natin yung naghain ng karakter na walang hanggang kamatayan. Nararamdaman po ba natin yung pinagtiisan ng tagapagligtas natin na ayaw niya tayong mapahamak? Pero tayo naman ang gumagawa ng kapahamakan natin sa sarili natin, pero gusto natin maligtas lahat. Ito ay a foolish servant. Isang hamak. Isang mangmang na taong napapanood nyo, naririnig nyo sa social media. Lahat ng pinagkakaabalahanan natin dito sa mundo, pawang lilipas at masisira lamang Pero itong naririnig natin katotohanan na nagbata ang Panginoong Jesucristo na sakripisyo sa lahat ng makasalanan upang iharap tayo sa Panginoon Diyos na walang dungis at kapintasan o kulubot man Manindigan po tayong lahat ngayon kung paano si Kristo ang humiran ng kanyang bayan. Maniwanag sa sikat ng araw sa katanghalian tapat na ang bayan na binuo ng Panginoong Jesucristo yung mga tao na napasasakop sa pag-iisip ng tagapagligtas. Who is the head of our faith? Sino namamahala sa mga taong nakarinig ng katotohanan na ikabubuhay natin ang katotohanan? Di ba ang tagapagligtas? Di ba siya gumawa ng everlasting covenant? Di ba siya gumawa ng pagtitiisan nating lahat bilang recipient? Sabi ng Panginoon, my Father is sent me.
Who is recipient? You and me, that is the recipient of our Lord Jesus Christ in the resurrection, go to heaven. Hello, people of God. Narinig niyo po ba ako? Meron ba bang followers ng Panginoong Jesucristo na natitira? Huwag tayong maging paimbabaw ngayon, huwag tayong mapagkunwari ngayon. Pag nagkakaroon ng sakit, dapat ang tawag natin sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo, ang Panginoong Jesucristo, ang panganay na may relasyon tayong lahat eh. Kaya tayo yung nakalulugod na hain ngayon eh. Tayo nagtatanyag ng kaalawan ng Panginoon Diyos eh. Sa pangalan ng Jesucristo na ginaganap na natin yung patotoo na ginawa niyang tanda para ipamuhay na natin ito. Kaya ako po eh bilang taong patulad niyo eh, napakarami kong pagkukulang sa Panginoon Diyos eh. Napakarami po. Kaya gumawa siya ng panukala na siya ang nagpupuno ng lahat ng pagkukulang nating lahat eh. Ito, application, no? Nakita niyo sa akin yung may relasyon ako. Application na i-deliver ko sa mga may pandinig upang magkaroon ng pag-asa ang bawat nakakarinig ngayon. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung mga naglilihim ng patotoo na ginawang halimbawa sa kaligtasan natin bawat isa, pinipilit dayain ng mga pusong walang malay, may mga pandinig. Hello? Alam niyo po yung bundok na sayon kung sino nagpatunay, God grace? Google. Sino ho ang nagbigay ng average sa bundok ng sayon? God grace. E pag hindi ginawa ng technology ito, ano kabuluhan ng technology? Ang Panginoong Diyos ang kumikilos niya sa teknolohiya. Nasa ilalim ng kanyang salita ang lahat ng isip at lakad ng tao ngayon. Amen po ba? Amen. God grace ito. Kaya darating yung God grace, pag-uusapan ng maraming labi ang bundok ng sayon, nabukas sa pagkapanganay na nakatala na sa langit, nakareserve na yung pagiging citizenship natin din sa langit eh. Ano kapangyarihan ng evil dito sa atin ngayon? Eh, ang Panginoong Jesucristo ang nag-approve na sa atin para maging citizenship tayo sa heaven. Jesus Christ is the way, the truth, and the life, go to heaven. Jesus Christ is the key of our faith in the resurrection, go to heaven. Jesus Christ is the door of heaven of our faith in the resurrection. Hello, people of God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Magsuri po tayo ngayon, lahat ng may mga pandinig. Amen po ba? Amen. Makipaglaban tayo, arihin natin sukan itong posisyon ng sanlibutan na ginamit ni Satan na pantaya sa tao. Nanawaan natin yung hawak kong kapangyarihan, ang kinabubuhay kong daan patungo sa langit, yung naghanda ng tahanan sa langit, yung susi ng paniniwala ko, yung gumawa ng panukala na ipinapahayag ko sa social media, yung pintuan na papasukan sa langit, siya din ang naghanda ng tahanan sa langit. Nung pinapahayag ko na ilan man ang tawagin niya sa mundo na maririnig ang kanyang tinig, isa lang ang pinto ang makipot na papasukan natin lahat. Ang Panginoong Jesucristo ang pintuan sa langit. Upang bigyan tayo ng kaligtasan bawat isa. Ngayon, ang buong mundo, maluwag ang pinto ang pinapasukan na mapapahamak. Nandulo nito pagdurusan ng walang hanggan. Ang pinto ang makipot, ang Panginoong Jesucristo ang pinto ang makipot na papasukan natin, kaya makipot at mahirap pumasok sa pinto ang makipot. Dadaanan natin yung pinagtiisan niya. Lalaitin tayo, iisultuhin tayo, lilibangin tayo, hindi tayo igagalan. Pagtatawanan lang tayo. Magkalak tayo kapag naranasan natin itong naranasan na sa krus. Iginawa tayo ng pagtitiisan na ito yung nagbibigay ng kagalakan at kalawalatian sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Ito yung itinakda niyang nalalabing panahon, last days.
Ginising niya yung mga tulugang diwa sa paniniwala. Ginising niya, nagpapatotoo na ngayon. Nagbabalik ng maraming kapurihan, maraming katuwiran, na maraming kadakilaan through social media, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, naninindigan, sa biyaya ng pananampalataya, na ito yung ginawa niyang napaka-the greatest conduct na ipinapahayag natin yung katotohanan na sino mang makarinig ang binhi ng salita na marinig ng makakarinig tutubo at sisibot yung salita at magigising ng diwa ng pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga nagsilitawang, mga kasuklam-suklam at mga sinungaling ministro ni Satan sinusumbatan ng prinsipe ng kapayapaan Amen po ba? Amen. At tigmaan, mabasda ko maraming mawawala sa eksenang mga layer at mga karumal-dumal ng mga Hinduang paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawa natin yung totoong paniniwala na may relasyon sa tagapagligtas, nilalait, hinahamak, kinukutya, hindi ginagalang, iniinsulto lang. Pero nagagalak na ipahayag ang katotohanan sa social media upang maraming maligtas na makarinig ng katotohanan at manindigan tayong lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung mga tagapagmana ng buhay na walang hanggang pinangako ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin. Naninindigan sa katotohanan. Hindi natatakot sa mga pumapatay ng laman. Kundi ang kinatatakutan ko yung may kapangyarihang magparusa sa impyerno ng kamatayan at may kapangyarihang magbigay ng regalo ng buhay na walang hanggan. Ito, pinapahayag ko sa social media, last days. Amen po ba? Amen. Nakilala ba natin yung mga nagnakaw ng karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Mataas pa posisyon sa Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon na matatrap na sila ngayon. Bakit po? Mismo ang Panginoon Diyos, nung isuwi buktong na anak, naglingkod sa mga tao. Wala siyang pinakitang posisyon na talagang titingalain siya, kundi wala tayong magiging dahilan bilang tao, kundi pinaglingkuran niya tayo hanggang kamatayan. Ginawa niya tayo na walang hanggang panukala na titiisin natin ito at ipamumuhay at magbabantay tayo at paghihintay na sa muli niyang pagparito, datnan tayo, magtiis tayo hanggang wakas upang tanggapin natin yung putong na walang hanggang ibibigay niya sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen. Kaya alam ko maraming ma-open at hindi makapayag na ang kaligtasan ay magtitiis. Dahil maraming nabiktima si Satan, binigyan ni Satan ng magagandang posisyon at makarangalang buhay dito sa mundo. Amen po ba? Ngunit sa isang mata, hindi pa na ang trumpeta sa iglesia ng bundok ng Sayon upang ang may pandinig ay makinig na. Huwag kong kailan, huli na yung lahat, tsaka malapit na paparito ang Panginoong Jesucristo sa bundok ng Sayon, tsaka tayo magsisisi. It's too late, mandaraya yung puso natin pagka ganon. Amen po ba? Amen. Yung gabi ako nagagalak at nangungusap sa akin ng karunungan. Na marami pang darating sa tao na talagang malilito ang tao. Hindi pa po nangyayari yung gusto mong bumili, wala kang mabili. Hello? Gusto magbenta, wala namang bumibili. Darating pa ho yan. Marami pang mga unexpected na mga sinalita ng una sa mga banal na propeta na paparating pa lang. Kaya itong last days, maging devoted na tayo talaga. Maging dedicated na tayo. Kasi siya nagtatanim sa puso natin yan at siya nagsusulat sa isip natin. At hindi tayo mawawalay sa hula ng mga banal na propeta na tayo ay nagpapatotoo anywhere, everywhere, tayo, kahit saan tayo pumunta,
kasama natin ng tagapagligtas dahil nakaukit sa puso, nakasulat sa isip natin, hindi nawawali sa lagi natin yung tanda ng patotoo na ginawa niyang halimbawa na ikinabubuhay po natin. Amen po ba? Diyan tayo magiging mananatiling tapat. Hindi yung haka-haka. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon maraming mga nagsiyaman na mga ngaral, hindi maintindihan kung saan itatakong bago yung mga kayamanan. Dinaya doon sa mga pusong walang malay. Masakit po itong katotohanan na marinig ng sino man. Pero nagpapalaya ito sa ilalim ng pagiging makasalanan natin. Yung mga huwad ng paniniwala, yung huwad na mga ngaral, talaga nakalaan na sila sa pagdurusa. Kasi tinanggap na nila sariling regalo nila. Amen po ba? Amen. Yung mga binigyan ng gantimpala sa langit, talagang evaluation mararanasan natin kung paano siyang hilait at hinamak at kinutya. Kung paano siya pinagtawanan. Ang kaligtasan po, hindi yung pinupuri ka dahil maganda yung buhay mo. Hindi yung tinawag kang pastor, hindi ka naman makapagparaya, hindi mo maibig yung kapwa mo. Puro ikaw na lang ang laging maganda dating mo, ikaw na lang laging maganda yung progreso mo, laging maganda yung program mo. Nasaan yung sacrifice on the cross ng tagapagligtas? Nakuha po natin, naunawaan natin yung tunay na tinawag ng tagapagligtas na magbantay at maghayag ng katotohanan sa mga may pandinig. Nagtitiis. Bahagi siya ng ginawang pagtitiis ng tagapagligtas. Nilalait lang hinahamak, iniinsulto lang, tinumutya lang Pero to God be the glory, nag-i-expose ng katotohanan sa social media upang maraming makarinig at magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Yung mga huwad na mga ngaral ngayon, tignan nyo. Kahirap po nung aral ka ng aral, nakinabang ka na sa buhay mo. Hindi ka na makaalis dyan sa pakinabang. Ano yung tawi-ulihan dadating doon sa mga huwad na nangangaral at nakinabang? Pagdurusa na walang hanggan, araw at gabi. Yung tinawag ng Panginoong Jesucristo upang magbigay ng nakalulugod na hain ang kanyang kagandahang loob magpakailan-kailan pa man. Nakalagay sa maraming pinagtitiisan Nakalagay sa maraming nililibak lang, pinahamak lang, kinukutya, hindi ginagalan. Pero nagagala na ipaghiyaw sa social media ang katotohanan. Para magbalik ng maraming kapurihan at honor sa Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kung bisan, pag nagsasalita ako, hindi ko makayanan. Nararamdaman ng presensya ko ang katotohanan ng taglay-taglay na pagiging tao ko. Hello, people of God. Nasa atin ang karapatan kung gusto ba nating maligtas, gusto ba nating ipamuhay itong nadidinig natin. Mamimili tayo kung sino ba gusto nating kasama. Ang tagapagligtas ba na naghanda ng kalalagyan sa langit o si Satan na pinaganda ng impyerno sa pagdurusa sa hell. Mamimili tayo kung saan natin gusto Amen po ba? Ngayon, kung gusto natin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, may magdudusa tayo. Lilibagin tayo, pagtatawanan tayo, ahamakin tayo. Kasi yun ang ginawa ng tagapagligtas nating God's law in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya tayo ang lupang pangako na tinatahanan ng kordero. Amen po ba? Umaawit ng mga bagong awitin. Kinumpos ng tagapagligtas yung inaawit natin, bagong awitin. Wala ba kayong marinig na umaawit ng bagong awitin, kundi ang bundok ng sayo na umaawit ng bagong awitin na batay sa hula ng mga banal na propeta na ito yung nasa ilalim na kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos ang
komposisyon na inaawit natin. Ang Diyos ang humirang ng kanyang bayan. Walang kapangyarihan na scientifico. Amen po ba? Amen. Walang kapangyarihan sino mang presidente na maraming mga bansa na magtayo sila ng bayan. Sino po ang makapangyarihan humirang ng bayan, ng iglesia ng bundok ng Sayon? Nadinig nyo yung pagkakakilanlan ng stand ng paniniwala ng bundok ng Sayon na non-profit organization, kundi ang nag-builded ng bundok ng Sayon na tinaganda ng tahanan sa langit yung bundok ng Sayon ay mga man of God, mga nagpapatotoo sa pagkabuhay ng magmuli, mga awardee sa langit, mga granted sa langit. Katawa-tawa lang dito sa mundo. Pero sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propete, kahalili ng kahihiyan natin lahat, walang hanggang karangalan. Ako na-amaze po ako. Bakit hinihintay ko po yan eh. At sa pakikibaka ko, hinihintay ko maraming mawawalang lakad na mga hidwang makakaral eh. Hello! Kaya yung maraming na-open, nasa atin ang desisyon. Tanggap-tanggap pa sa Panginoon na malaki bahay natin, malasyon ang bahay natin, makarangalan yung mga anak natin na pinalaki natin. Tanggap-tanggap po bang alay sa Panginoon yan? O sa kalooban ng Panginoon Diyos, katanggap-tanggap na alay yung mga dukha na mapagkailangan sa kabanalan. Ginaganap natin yung tanda ng patotoo na ginawa niyang pinaka God's law. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. May pag-iisip tayo ng ating tagapagligtas. Napasasakop tayo ng may takot at panginginig sa pag-iisip ng ating tagapagligtas dahil siya ang nagbata ng maraming sakripisyo at maraming pagtitiis at pagdurusa upang hiharap tayo sa Panginoong Diyos ng walang dugis at kapintasan o kulubot man. Yan po ang definisyon ng maluwalhating bayan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na official in heaven. Kaya ito mga religion na ito na gumagamit ng Bundok ng Sayon, alam na alam nila yan na libel ang kaso niyan eh. Mauubos ang kayamanan nyo para bayaran yung Bundok ng Sayon eh. Sino nag-e-edit kayo pag ginamit nila, pinirate nila Bundok ng Sayon? Sino ho ang nag-build ng Bundok ng Sayon at naganda ng kalalagyan sa langit? Yung Papa rito. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I am a watchman servant. Isang mahina at magmang na katiwala na naghahayag ng katotohanan sa lihim na dako. Nakikibaka sa mga higanting hinduang paniniwala. So, nakikibaka sa mga naglihim ng patotoo. Hello? Ito, nasa harapan niyo ko. Kaya, nararamdaman natin lahat ngayon yung puutan galit ng Panginoon Diyos eh. Dahil talagang naninibugo siya sa tao. Sinira ng tao ba ng nakasulatan, no? Kaya kung binasa na tagapagligtas eh, nagbata rin ng matinding sakripisyo para sa makasalanan, para iharap tayo walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya alam nyo, itong pagdiriwang ng bundok ng Sayon ng bunga sa pagkapangalay na nakatala na sa langit ay talagang napakadaglita celebration. Ito ho ang pupuspusin ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Kaya dating hindi kilala eh, pag-uusapan ng maraming langit dahil itong mga tinayo ni Satan ng mga sinagoga ay lilipas pa't magsasambulan pa sa kahihiyan. Amen po ba tayo? Amen. Naninindigan po ako sa hula ng mga banal na propeta na walang alinlangan, walang takot na nararamdaman, kundi nagagalang ako sa isang kalagayan ko, sa isang mangmak na kalagayan ko at mahinang kalagayan ko dahil alam ko ang kalakasan ko, kapangyarihan ko, kanlungan ko ay ang Ebanghelyo.
na siyang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang Kristong napako sa krus ang pinapangaral ko sa social media. Amen po ba? Amen. Diyan ako nabubuhay. Ito, nakaharap ako sa 7 kontinente sa maraming mga bansa sa buong mundo ngayon. Naghahayag ng andaan Diyos ay pag-ibig. Naghahayag ng kaligtasan at katiyakan ng bawat may pandinig. Kaya lahat ng may pandinig, panahon na para magsuri tayo ngayon. Dahil tanong naman natin sa puso't isip natin kung anong pangalan ng kaharian na pinaghanda ng kalalagyan sa langit at babalikan ng tagapagligtas dito sa sanlibutan. Ang daming vlogger ngayon eh. Natatakot tuloy yung mga nakakapanood doon sa mga binablog nila. Mataas pa ang posisyon nila sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, siya ang kahapon, siya ang ngayon. Nanawa po natin yung binablog ko, yung content na pinapahayag ko. Ginawa ng Panginoon Diyos na pinatunayan sa mga tao sa buong mundo yan eh. Hindi nakagagalak po sa isang mahina at mangmang nakadagayan. Ine-expose ko yung pagdurusa sa krus na nagbata o panghirap sa Panginoon Diyos yung lahat ng mga mapagkailangan sa kabanalan. Yung mauuhawin sa kabanalan, yung magugutumin sa kabanalan, yung mapagkailangan sa kabanalan. Natalima tayo ngayon. Magtitiis tayo, magpapasan tayo ng Ebanghelyo. Lalahitin tayo. Amen po ba? Amen. Hindi naman sa mga richest man inihanda ang kaligtasan, sa mga puris eh. Sa mga puris, nalulugod ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga mayayaman, ang may pandinig, makinig na po tayo at hindi natin madadala sa langit yan. Hubad tayong isinilang sa mundong ito, hubad din tayong linisan. Pero yung mga itinagda na tagapagmana, na puris, na mga pinagtatawanan lang, binigyan ng pag-asa na mababaon natin sa langit yung kayamanan na pinagkaloob sa atin. Amen po ba? Amen. Paniniwala. Nagagalak po maghintay at magbantay. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak sa mga tao. Kung titignan ko, akala mo'y malalaking tao, matataas na tao. Baka nakasakay sa magagalang sasakyan. Pagka nagkaroon ng kalamitan, hiyawan ng hiyawan, hinahabol yung mga mamahaling sasakyan. Hello? Isa lang po, kung may natitira pa tayong takot sa Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesucristo, sa Kanya tayo magpakumbaba. Para magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, bawat isa at ng ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Amen. Kahit kailanman ang mapagmalaki at masuwayin at mamumusong, hindi na ako pinagkalooban ng kaligtasan sa heaven. Kaya inaakayin siya na sa impyerno yung mga dinadaya niya eh. Wala na siyang part sa langit. Kaya ginugulo niya ngayon ang, kaya pinusong niya ang katotohanan eh. Alam ni Satan na hatulan na siya. Kaya nung itindig ng Panginoong Jesucristo yung sayo na hindi niya dating bayan eh, ngayon yung bayan niya na, magpakailan-kailan pa man. Napakadakila po ng konsepto na ibinablog natin sa social media. Ginawa ng Panginoon Diyos yung konsepto na ibinablog ko sa social media na forever and ever content po ito. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga vlogger, pagdating doon sa pagiging vlogger, spiritual yung... Hindi sila spiritual, pero spiritual sila eh. Kung spiritual man, ano pangalan ng kaharian itinayo dito sa sanlibutan na pinaganda ng tahanan sa langit at nakikilala natin ang paniniwala na muling babalikan ng tagapagligtas. Kung babalik man yung tagapagligtas, i-research po natin, sinabi kay Propeta Isaiah, si paghahanda ng tahanan sa langit ng bundok ng Sayon eh. At ang paniniwala ng bundok ng Sayon na may patotoo sa pagkabuhay ng maguli, tayo magiging tanda dito sa lakad ng masama eh. Amen po ba? Amen. Okay, Propeta Joel, nagkaisa rin sila ng paghahayag ng katotohanan. Sa gayon, ninyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aming banal na bundok ng Sayon. Saan pinapupunta yung maliligtas? Upang sumampalataya sa pagkabuhay ng maguli.
Mangyayari na sa banal na bundok na Sion, pinapupuntang lahat ang tao upang lumuhod ang lahat ng tuhod ay luhod sa pangalan ni Jesus at magsabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Kumpleto. Yung banal na kasulatan, ginawa ito para sa sayon ipahayag upang marinig ito ng mga mapagkailangan sa kabanalan. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nagtayo ng sinagoga ni Satan magsasambulat pa ito sa matinding kahihiyan Bilhin nyo, yung mga nangangaral kayo, darat na sila, humihina tuhod nila, nalulupay-pay sila. Pero yung kalooban ng Panginoon Diyos, yung divine protection sa pangalan ng Yesu Cristo, mahina ka na, tinitindig ka pa na, napupuspos ka pa ng biyaya ng pananampalataya, ng pag-asa, ng kagalakan, ng karunungan, ng katalinuhan, ng kaalaman, ng unawa. Amen po ba? Amen. Tignan niyo mga ministro ni Satan. Kaya yung dinaya niya ng mga may pandinig Alam niyo kung saan nagpapadoktor? St. Luke, pumupunta pa na Singapore, mga high-tech pang doktor ang hinahanap Who is the hero of our faith? Jesus Christ is the doctor of hero of our faith. Amen po ba? Amen. Ako hindi nagtitiwala sa mga nagtapos ng karunungan pagdating sa technology. Isa lang ang pinagtitiwala akong nag-latest healer ng aking pagiging new generation in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. The God Almighty in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. The greatest doctor of our faith, the greatest healer of our faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Amen. Natawaan po ba natin yung kaligtasan, yung utong na ibibigay sa atin? Nai-evaluate po ba natin? Di ang kaligtasan hindi doon sa paipokrituhan ng lakad, hindi yung haka-haka. Nakikita sa lakad ng mga pinagkalooban ng mana yan nilalait. Tinahamak, pinagtatawanan, tinubutya. Sa kabila ng hindi kaya nung hinahamak andun pa rin yung puso nung hinahamak na nagpaparaya sa kapwa. At yun ang kailangan nating maging reality na maging application bilang granted servant and devoted servant in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Hindi madaling tawagin pastor. Eto ko, nakita niyo yung reflection ng pagiging pastor na isang hamak at dukha at mangmang. Sino nag-lip up po sa isang hamak at dukha na pastor? Isa lang ang mag-lip up sa akin Ang nagpapakababa ay aking itataas. At nagpapakataas ay aking ibababa. Sino ho magtataas sa akin? Na sa Panginoong Kristo ako nagpapakababa na may takot at panginginig sa kanyang salita. Iba ang Panginoong Kristo rin na magtataas sa akin. Amen po ba? At yung mga nakakarinig na nagpapaka tayo, nag-aayabang na nadidinig sa social media, sino maglalagpak sa nakarinig na hindi tatalima? Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom pagdating sa God's law. Amen po ba? Amen. Nanawaan po ba natin yung mga followers ng Panginoong Kristo, yung mga maglilingkod? Pinahamak, nilalait lang, ano po? Ngayon, paano kayo maliligtas yung mga magaganda ang lakad sa mundo? Ang kaligtasan pa rin nandun sa mga dukha, sa mga hinahamak, iniinsulto, kinukutya, pinagtatawanan yung buhay. Hindi nakagagalak maghintay. Nangyayari sa atin yung ginawa ng ating tagapagligtas bilang recipient. Amen po ba? Amen. Kaya manggagaling sa apat na haligi ng mundo, na dito nanggaling ang kahayagan ng katotohanan sa ating minamahal na bansang Pilipinas, na dito na nangyari ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang Diyos ng Israel ay luluwalhati sa pulo ng mga dagat
sa pulo ng mga dagat sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Amen po ba? Manggagaling ang mga itinakda sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Mga silyado ang paniniwala, may mga tatak sa loob. Amen po ba? Amen. Mga nagdamit na mga lumang damit, ano? Yung mga old ties. May mga new software spiritually. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Pagdating sa technology, pagka wala tayong software, wala tayong SIM card, hindi naman natin nakakukonect yung mga relatives natin, o yung mga friends yung mahal natin sa buhay, sa spiritual. Paano tayong nakakonect sa ating tagapagligtas? May software tayo na ginawa ng ating tagapagligtas na patotowa. Amen po ba? Amen. O di may gadget tayo. May SIM card tayong binigay ng tagapagligtas natin. Kaya sino tunay na kaibigan? Sino tunay na magulang ng Panginoon Kristo? Yung tumatagiba sa tagapagligtas, saksi sa pagkabuhay na magulang. Sino yung tunay na kaibigan? Yung pinagpaunawaan ng Panginoon Kristo sa muli niyang pagparito, yung nilalait, yung hinahama, yung nililibak, yung iniinsulto, yung hindi ginagalang. Alam niyo, kailangan tatanggapin natin, hindi matatawaran. Alam niyo yung hindi, yung nakarinig na hindi tumalima, ay nakakatakot at nakasisindak na kahihiran ng darating. Hindi na bago. Nakikita nga tayo, mga sikat na tao, bigla na lang nawawala, nagugulo, nalilito. Amen po ba? Amen. Napakapalad natin na binibigyan tayo ng napakadakilang preparasyon at pag-asa na sa muli niyang pagparito ay datnan tayong nakatayo tayo at kinabubuhay natin yung tanda ng patotoo na ginawa niya halimbawa, yung God's law in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, na may kaugnayan at may relasyon tayong lahat at nagre-reflect sa atin yung relasyon natin na kung paano siyang nilalait din at nililibak tayo. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo naman yung mga hidwang paniniwala. Sila pinupuri. Imbis na ang Panginoon Kristo purihin, nabaliktad, sila pinupuri. Yung mga hidwang pananampalataya, nangangaral, inilihim yung katotohanan. Para lang sila ang purihin. Hello, naunawaan po ba natin? Amen. Ang nagpakasabit, pag bumaba na yung hatol ng Panginoon Kristo, ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari, sa kanyang banal na bayan, saan ho ba mahayag ang katarungan ng Panginoong Kristo sa buong mundo? Sa banal na bayan ng Panginoong Kristo na pinili na ninasa niyang tahanan. Anong pangalan? Dito lang ibababa ang katarungan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Tatawagin ang Diyos sa isa. Amen po ba? Amen. Ang daming nangangaral ngayon. Akala mo sila gumawa ng content. Nakalagay din sa banal na kasulatan na hindi pinagtatalunan ito. Ang nangyari, diskusyonan, no? Pataasan. Payabangan. Ang sa Panginoon, ipinapangaral ng Diyos yung pag-ibig, inihahayag na talagang nagdurusa. Maraming pinagtitiisan yung nangangaral. Pero kahit kailan, hindi ako pinagkulang ng Panginoon. Hindi rin ako pinagsobra ng Panginoon Kristo. Nakakaraos ako sa pang-araw-araw. Sa habag at awa ng Panginoon Kristo. Nakikibaka ngayon sa mga hidwang dumitaw dito sa sanlibutan. Sa mga diakono, sa mga ministro, sa mga antataas ng posisyon. Ang Panginoon Kristo nga, bagamat siya Diyos tinubad niya yung pagiging Diyos niya, pinaglingkuran niya ang tao. Sino ho ang luluwalating sa huli, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ano ho ang pangalan ng hukom ng mga hukom ng Panginoon ng mga Panginoon? Hesus Kristo. Di ba nasa ilalim ng kapangyarihan ng katarungan ng tagapagligtas ang lahat ng lakad ng tao? Ang lahat ng mga nangangaral sa social media, nagagala po dahil sa isang hamak at mahina at mangmang na tao. Binigyan ako ng pagtitiisan.
na magbata rin ako ng maraming pagtitiis. Bumuluha ang aking mga mata, bunga ng kagalakan ang nararamdaman ko. Dahil ito yung napaka-the greatest first commandment, yung marinig natin, na ang pangunang panukala ng Panginoon Diyos sampalatayanan natin yung bugtong na anak. That is the greatest first commandment. And the second commandment is love your neighborhood. Ipahayag natin sa kapwa-tao natin yung kahayagan ng katotohanan. Nagawa natin, ibigin natin yung kapwa natin. Nagabagamat hindi natin nakikita ng malapitan, maririnig yung kapwa-tao natin, yung tinig ng ating tagapagligtas na nahayag sa social media in the seven continents all over the nations. Amen po ba? Amen. Kumisan, talagang nararamdaman ko yung appreciation ng Holy Spirit, yung kagalakan, pagdudusa na ginawa niya on the cross, na sa kabila ng maraming minaliit at hinamak at kinutya siya, nilibak siya, inisulto siya, pero ganun pa rin niya, binigay yung walang hanggang kabutihan. Minahal niya pa rin ang mga tao na hindi alam ang ginagawa. Inoffer niya pa rin yung kagandahang loob niya sa tao. Na bagamat nililimot ng tao ang kabutihan niya, andun pa rin yung walang hanggang pag-asa na binigay niya sa tao. Ito ho, katulad nyo rin akong tao. Dito'y napakadaking ng gawa na ginawa ng tagapagligtas natin na nakikita at naririnig nyo na ginaganap ko. Nasabihin ko ba, may relasyon ako sa tagapagligtas natin. Hayag na hayag sa labi ko yung katwiran ng tanda ng patotoo na naghihiyaw ako sa social media. Nagawa kong ibigin ko yung kapwa ko, tao ko. Nagaya ng pag-ibig ko sa sarili ko. Bagamat napuput ako sa aking sarili. Dahil nakikibaka ako sa mga nakikita ko sa mundong ito. At inaari ko suka lamang ang mga bagay na nakikita ko sa mundong ito. At iniingatan ko ang Ebanghelyo na siya kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na iniukit at sinulat sa isip ko. At inihahayag ko sa nabi ko ang katotohanan. Amen po ba? Amen. I am a conqueror of Christ in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakaharap sa 7 kontinente. Buong tibay, buong tatag na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta na naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan na mapalad ang magigising sa katotohanan at magkakaroon ng pag-asa sa kaligtasan bilang tagapagmana ng pangako ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang tapat na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Dahil isa lang ang hari ng mga hari na magliligtas sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya ano bilin sa atin, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng aklat ng hula na ito na ang tagapagligtas, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na nangyari na nagbata ng lahat ng pagtitiis at sakripisyo, inalay ang walang hanggang pag-ibig sa lahat ng may pandinig upang huwag tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. At magkaroon tayo ng espiritu ng kagalakan at ma-deliver tayo bawat isa. At ma-enjoy natin yung buhay natin upang magkaroon tayo ng napakadakilang pag-asa sa inaharap sa mga bagay na di nakikita. Kasi ang nagbibigay ng spiritual immunity na tatagal tayo sa pagbabantay at pag-iintay hanggang sa muli niyang pagparito ng datang tayong nakatayo at ikinabubuhay natin ang mabuting balita na kaligtasan na silyado tayo bawat isa. Na bakit tayo sinelyuhan bawat isa? Upang makilala ang lakad ng mga itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako. Silyado ang paniniwala. Mga may tanda ng patotoo ang paniniwala na magiging tanda tayo sa lakad na masama sa sanlibutan ito. Nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Kaya mapalad ang nakarinig, mapalad ang bumabasa ng aklat ng hula na ito sapagkat ang
Katuparan ng aklat ng hula na ito, ang Panginoong Jesucristo, ang hula ng mga banal na propeta na nahayag sa social media na bilang hinilang at pinili na isang hamak at dukha. To God be the glory. Ito, yung buong katungkulan ko bilang tao at katungkulan ko katulad yung tao rin. Na kung gusto natin bigyan ng papuri at pasasalamat ng Panginoon Diyos na buhat sa pasimulay nagsalita at lumikha ng langit at lupa. Masdan natin ang langit, masdan natin ang lupa, masdan natin ang puno, ang mga hayop at lahat ng mga bagay kung paano tayong binuhay ng Panginoon Diyos. Patuloy nating alalahanin at gunitain ang walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo bilang saksi tapat sa pagkabuhay na mabuti. Sa lahat po ng nakarinig, sa lahat ng mga nakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion na recorded sa langit, kami po'y nagagalak na magpasalamat sa lahat ng mga nakapanood. Naway dumating ang Espiritu ng pagkaunawa at pananabik sa ating lahat, ang Espiritu ng kagalakan at pag-asa nating lahat. Muli kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga itinangi at itinagda ng Panginoong Jesucristo na nakasama na buhat sa pasimula ng langit at lupa na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ating naalaman at ating naaalala natin, mga kapatid at mga kaibigan, kung paano ang Panginoong Jesucristo tiniis ang lahat ng mga bagay, alang-alang sa akin, alang-alang sa iyo, para sa ating lahat sa ikaliligtas natin. Kaya naman, nagagalak din tayo, mga kapatid, na maging bahagi ng kanyang pagtitiis. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, tayo'y naharap sa isang napakakila kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan, na maituturing natin sa ating puso't isipan ang maging bahagi ng kaluwalhatiang nahanda sa lahat ng mga banal. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong, mga kapatid, na magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit, ng lupa, lahat ng mga bagay. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat sa lahat ng mga bagay na pinagtiisan ng aming Panginoon Jesucristo, nagagala kami, Panginoon, na maging bahagi nito upang sa kaluwalhatiang nahayag sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo ay makabahagi rin kami sa kaluwalhatiang ito, sapagkat ito ang tinakda, ito ang mangyayari, sapagkat ito ang nasusulat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo na nakatala sa hanggan ng buhay. Amen. Salamat, Panginoon. Kami patuloy na nagagalang na pagkatipon-tipon, patuloy na pagsalusaluhan ng karunungan at kaalaman, ang pagkaunawa na ginagawa mo sa amin upang patuloy na aming pamumuhay
ay magtumibay kami sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin. Sapagkat tunay nga na sa aming pagkaalam at pananampalataya, ito ang mag-aakit sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat sa pagtitiis mo'y naroon ang aming pagtitiwala sapagkat kung paano rin kami nagtitiis, nahayag ka sa kaluwalhatian, mahayag din sa kaluwalhatian ang iyong bayang naghihintay sa iyo sa muling Amen. pagparito. Amen. Purihin ka Panginoon sa lahat ng dako, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ang mga banal ay patuloy na nagbubuli at nagagalak ang aming mga kalooban na patuloy na itaas sa iyo ang dakilang pagpupuri, pagbuwalhati, pagdakila at pagsamba sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.